Okay. Muli po, isang magandang araw sa atin. Unang-una po sa lahat, Merry Christmas sa lahat po sa atin. Merry Christmas, maligayang Pasko. Ano po? Tapos po, ilang araw na lang, bagong taon na. So, Happy New Year na po ang aking bati sa inyo. Ano po, dalangin ko nawa kayo po ay nasa maayos, mabuting kalagayan, walang sakit, walang karamdaman. No po, masalubong po natin ang bagong taon na mayroong kasiglahan, mayroong pagpupuri, may pagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Ngayon po, ang ating pong oras ay ganap na alas 5, alas 5:03 na po ng hapon, December 27, araw po ng Sabado. Last Saturday of the month of December, year 2025. Okay. Bago po tayo magpasimula ulit sa ating pag-aaral, ay babatiin po natin ang ating mga kapatid, mga kaibigan, mga kakilala na nagpapabati. Ano po? Okay. Binabati ko po, una po sa lahat ay ang aming mahal na guro. Nung ako po ay nandoon sa high school, si Madam Marcelina Siling Tuason. Ano po? Siya po ay nandoon sa Magalang ngayon. Magalang, Pampanga. Okay? Tapos po yung kanyang mga anak. Ano po? Ito pong dalawa niyang anak ay pangalan po ng isang anak namin, no po, pinaghiwalay niya. Yung pong anak niyang isa na si Jane, no po, nandoon po sa Canada kasama po ng kanyang mga anak. Ang kanya pong mga anak ay si Joraine, si Jonella, at saka si Jonel. Ano po? Ito pong si Jonel ay scholar doon po sa Canada. Praise God! Salamat po sa Panginoon. Tapos po, ang isa po niyang ng anak na babae din ay si Gemma naman. So, pinaghiwalay po niya yung Mary Jane Gemma. Yung pong anak naming isa ay Mary Jane Gemma. Po. So, binabati ko po kayo. Kayo po ay kasama po sa ating pananalangin mamaya. Tapos po, nagpapa-shout out din po yung pinakamagandang teller ng isang bangko sa Mabalacat, Pampanga, si Sister Bell. Ano po? Tapos po si Madam Mucha, si Ma'am Pina, at saka si Ma'am Roxanne at Sir Louis. Hindi ko po naitanong ang pangalan nung kasama po nila dun sa housekeeping at saka yung security guard po nila. Binabati ko rin po kayo. Okay. Tapos po, binabatiin ko rin po ang lahat po ng mga nakikinig, patuloy na sumusubaybay sa gawain ito ng Panginoon na pinagkatiwala po niya sa atin na nawa po kayo po ay nasa maayos na kalalagayan. Tayo po ngayon ay dumulog sa panalangin bago po natin ituloy ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Amen. Thank you, Lord God. Salamat po, Diyos. Salamat po, Ama. Panginoong Diyos na mabuti makapangyarihan sa lahat, kami po, Ama, ay lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa iyo sa mga pagkakataong ito, O God, na tunay nga po, napakabuti mo sa amin, O Diyos, na hindi mo po kami pinababayaan, O Diyos, hindi mo po kami iniiwanan. Lagi, O God, na ikaw po ay nasa aming tabi. Lagi, O God, ikaw po ay nasa aming puso, nasa aming you are within us, O God. Salamat po, Panginoon. Hindi ka lamang po namin kasama, kundi kayo po, O Diyos, ay sumasa amin. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Diyos, sa mga pagkakataon po ito, muli tinataas ko po sa dakilang pangalan. Ang pangangaral po ng iyong banal na salita, Ama, muli itinataas ko po ito na tulungan mo po ako, gabayan mo po ako, patnubayan po ako. Ilagay mo po sa aking mga labi ang mga eksaktong salita, mga kataga, Panginoon, na kailangan po marinig ng aking mga kapatiran, ng mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anakan, mga patuloy po na sumusubaybay sa gawain ito na pinagkatiwala mo sa amin dito po sa dako ng Tarlaconan. Lord, sa ganang aking sarili, wala po akong magagawa, O Diyos. Kaya nga po, Panginoon, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang gawain ito. Ako po, O Diyos, ay isang hamak na lingkod mo lamang, sumusunod
sa mga pinagkatiwala mong tungkulin na nakaatang sa aking mga balikat, O Diyos. Minsan pa, Ama, pinagkakatiwala ko po ang gawain to sa iyong mga kamay. At pagpalain mo po, O Diyos, ang mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak na patuloy pong nakikinig, sumusubaybay sa gawain to. Sila po na mayroong magkaramdaman, sila po, O Diyos, na mayroong mga sakit. Ang kagaling ng Panginoon ay padaluhin mo po sa kanila kalakasan, kalusugan po ng pangatuan. Ang patuloy po nilang maranasan, O Diyos. Mapurihin ka. Ganon din po, Ama, sila po na dumadaan sa mga pagsubok, sa mga kahirapan, sa mga pag-usig, sa mga pagsubok ng buhay nito, O Diyos. Ama, ikaw po ang kumatagpo. Sila po na nabibigatan, Ama, bigyan po ng kagaanan, bigyan mo po ng solusyon, binigyan mo po ng katugunan ang kanilang mga panalangin, O Diyos. Ama, ganoon din po. Sila po na nag-aaral, O Diyos. Bigyan mo po sila ng talino, pahiramin mo po sila ng talino na kailangan upang, O Diyos, muli mabigyan ka pong kapurihan. Ama, specifically speaking, si Junel, na anak po ni Jane, na nandun po sa Canada, O God, Lord. Apo po ni Madam Marcelina Tuasan, O God. Ama, ikaw po ang magpatuloy na magpahiram sa kanya ng talino, O Diyos. Ama, ma-maintain po niya yung kanyang grades, O God, upang sa ganyan, O Diyos, tuloy-tuloy ang kanyang pagiging scholar doon po sa Canada. Purihin ka, O Diyos. Minsan po, O Diyos, tinataas ko po sa ang pangalan, O God, ang kabuuan po ng Iglesia, CEMI Angeles. Ano po? Ang mga Dawn Watchers sa pangunguna po ni Pastor Alin, mapagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, O God. Bawat isa po, O Diyos, Ama. Ganun din po, O Diyos, ang pastoral staff ng CEMI Villa Dolores, O God. Ang mga maintenance, ang mga board of directors, O God, Ama. Ang mga office staff, O God. Lahat po, Panginoon, ng mga nagtuturo doon po sa Bible School, lahat po ng mga estudyante, lahat po ng mga volunteer doon sa prayer tower, O God. Pagpalain mo po sila, O God, Ama, sa mga gawain po, Panginoon, sa mga pangunguna po ng mga Christ servants, yes, Lord God, sa Soul Harvest, O God, sa mga sa Exceed, sa Powerhouse, pangunguna, Panginoon, ni Manuel, Lord, pagpalain po about sa kanila. Diyos, minsan pa po, tinataas ko po ang gawain to sa iyong pangalan. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan po at karapatan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen at amen. Thank you, Lord God. Okay, ang mensahe po natin sa mga oras na ito ay ito po ay sequel doon po sa mga nakaraang mga mensahe po na ating napag-aralan. Ito po ay ang Finding Jesus in the Old Testament. Bumalik po tayo dun sa Old Testament. Pong mga nakaraan kasi New Testament. Finding Jesus in the New Testament. Yung po ay lalong-lalo na po itong nakaraan na yung pong exchange gift. Na napag-alaman po natin na nung ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo ay mayroon na po palang exchange gift doon. Sapagkat ang Diyos mismo ang siyang nagsagawa at nagbigay ng katuparan sa ganito mga exchange gift. Exchange gift in the sense na ang kanyang ibinigay na wala pa po yung mga regalo na hindi pa nakakapagbigay na regalo yung mga tao. Ang Diyos na mismo ang siyang nagbigay ng paunang gift sa kanya. Una-una po doon sa mga pantas, po. Ang regalo niya Diyos sa kanila ay yung pangunahan sila ng tala ng Panginoong Jesucristo upang sila ay makarating doon sa lugar, doon sa sabsaban, na kung siya po ay naglalagi, sapagkat siya po ay pinanganak doon sa koral, subalit siya po ay nandoon sa sabsaban at siya po ay malaki na kapiling po ng kanyang inang si Maria nung siya po ay matagpuan ng mga pantas na ito. Subalit ang mga pastol na nandoon po sa ilang, sila po ay nagpunta rin sapagkat sila man ay binagyan ng paunang regalo ng Diyos. Sila po ay kinausap ng anghel ng Diyos. Exchange gift. Wala pong regalo yung mga tao doon, yung mga pantas. Pero ang Diyos ang siyang nagbigay sa kanila. Purihin ng Panginoon sa ganun. Purihin ng Panginoon. Salamat po. Ngayon po, tuloy-tuloy po natin ang exchange gift dati. Ngayon po ay gagawin po natin the unending grace of God.
No po, nakaraan ay araw po ng Pasko. No po, ngayon po, ang serye po natin, ang serye po na ating tutunghayan o pasisimulan ay ang The Unfinished Business of Christmas. Ang hindi pa natatapos na Pasko. Po, sapagkat sa atin, sa mga Kristiyano po, sa atin po namang Kristiyano, ang Pasko po ay araw-araw, hindi lamang po yan tuwing kapanahunan po ng Disyembre. Ito po, sa totoo lang po, yan po ay araw-araw. Ngayon, sa ating pong pag-aaral na ito, ang ating pong pagtutuunan ng ating na talata sa Biblia ay ating pong babasahin ngayon. Ito po ay nakatala. Dalawa po ang ating pagtutuunan ng talata dito po sa Biblia. Ang una ay nakatala po dito sa aklat po ng mga Hebreo. Hebreo, kabanatang 13, talatang 5. Doon po sa huling bahagi. Hebrew chapter 13, the last part of the chapter, verse 5. Verse 5b, ganito po ang nakasulat sa wikang Tagalog po. Ito po ay aking babasahin. Okay. Huwag kayong, Hebrew chapter 13 verse 5b. Ganito po ang sinasabi dun sa huling bahagi. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yun po ang sinabi ng Diyos. I will never leave you nor forsake you. The unending grace of God. Ang sabi niya, yun po mga katagang yan ang nagpapatunay na ang Diyos ay hindi po yan natatapos sa mga biyaya at pagpapala na binibigay po niya sa atin. Tapos po ay ganito pa rin dito po sa aklat naman po ni Isaiah chapter 41 verse 10. Ganito naman po ang sinasabi. Yung pong unending grace ng ating Diyos. Ganito po Isaiah chapter 41 verse 10, sa iwigang English po naman ito. Fear not, for I am with you. Ang sarap niyan. Be not dismayed. Hanggang mawala ng pag-asa, wala kang matakot. For I am your God. Ako ang inyong Diyos. I will strengthen you. Palalakasin kita. Yes, oo. I will help you. Tutulungan kita. I will uphold you with my righteous right hand. Itatanghal kita, itataas kita, bubuhatan kita sa pamamagitan ng aking kanang kamay. Yes, Father God. Salamat po. Alam po ninyo, kung pinag-uusapan po yung grace, biyaya, ito pong grace na ito, yung pong biyaya ng Panginoon, we did not earn it. We did not work for it. We did not work. We did not struggle to achieve this grace of God. This grace of God is out of love. This is out of His mercy sa atin. Yung kanyang mga biyaya ay bunga po ito ng kanyang pagmamahal. Bunga po ito ng kanyang kahabagan sa atin. Ano po, ang tanong po dito, kailan nagpasimula ang biyayang ito ng Diyos? Alam po ninyo, sa Biblia po, ito pong biyayang ito ng Diyos, it started from the eternity past. Ito po ay nagpasimula dun sa walang wala pa pong mga oras noon, wala pang panahon, wala pang taon, wala pang mga buwan, wala pang mga araw. Ito po ang kaya po sabi ko na it started from the eternity past kasi po hindi po natin yan mati-trace. Hindi po natin yang sa Tagalog, hindi po natin makikita, hindi po natin mababalikan. Sabi nga, we cannot study it through back. Sapagkat wala nga pong panahon pa noon, wala pa pong mga taon. So, ang sinasabi ko po ay the grace or the unending grace of God is started from the eternity past. O tingnan po natin.
paanong nangyari na from the eternity past ang grace o ang biyaya ng Panginoong Diyos? Una, okay, dito po sa aklat po ng Genesis, chapter 1. Alam po ninyo, napakahaba nito eh. Chapter 1, chapter 2, hanggang sa verse 25 po ng chapter 2 ang ating pag-aaralan dito. Ano po? Kaya po itong ating pag-aaral na ito na unending grace of God ay hindi po natin kayang tapusin sa isang mensahe lang, sa isang upuan lang ika nga. Okay, ang tanong po, when was the time that the grace, the unending grace of God started? When did it commence? Sa Tagalog na lang po, okay, ganito na lang. Okay. Sige ho, basahin natin sa English, okay? Para po naman. Ang tanong po kasi ay when did it commence or when did it started? Genesis 1. Opo, sundan po ninyo ako. In the beginning, okay, God created the heavens and the earth. So, dito pa lamang po, in the beginning, God created the heavens and the earth. Wala pa po yung langit at lupa, ay nandyan na ang biyaya ng Diyos. Sapagkat nung likhain ng Diyos ang langit at lupa, ito po ay nandoon pa sa walang pasimula. Sabi nga po, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form. Ano po? The earth was without form and void. Ang mundo, ang langit, ang lupa ay walang hugis, walang anyo. Ito ay void, walang laman. Okay. And darkness was on the face of the deep. Ibigyan po natin ng ito. And darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Okay. Kung i-relate po natin ito sa ating mga buhay, ganito lang po yan eh. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. Nung tayo po, ako, ikaw, siya, sila, lahat po tayo, mga mananampalataya, mga sumusunod, mga tagalingkod, mga lingkod, servants of God. Nung wala pa po tayo sa ating Panginoong Kristo, wala pa po tayo sa Diyos, hindi pa po natin siya kinikilala bilang ating tagapagligtas. Ang ating pong buhay ay napakagulo. Ang sabi nga po dito, the earth was without form. Yung pong yung pong buhay natin noon, walang direksyon. Yan po. Basta natapos ang maghapon, natapos ang magdamag, okay lang, sige, ganun lang naman, ganun. Kumbaga, kung ano yung nangyari kahapon, ganun din ang mangyayari ngayon. Pareho, walang pangyayari. Kaya po, sabi nga po rin, darkness was on the face of the deep. Kadiliman, puro kadiliman. Alam po ninyo, madaming mga problema, madaming mga suliranin ng mga panahon na hindi pa po tayo kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Sariling kaalaman, sariling talino, sariling lakas ang ating inaasahan. Wala ang Diyos sa ating mga buhay. Pero salamat sa Diyos, salamat po sa Diyos. Ang sabi niya, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. At ang Espiritu ng Diyos ay nandoon. Nagbabantay, nandoon sa taas, binabantayan tayo. Sa kabila ng tayo po ay hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Sabi nga po dito, the earth was without form. Nung buhay po natin, na puro kaguluhan, nandoon na ang biyaya ng Panginoon. Binabantayan na tayo ng Santong Espiritu. The Spirit of God was hovering above the waters. Nandoon na siya. Binabantayan na tayo. The unending grace of God. Nandoon, nagpasimula na doon sa walang pasimula. Ito na nga, binigyan na ng in the beginning. Pero sa totoo lang, wala pong beginning. Wala po. Kailan po yung in the beginning na ito? Wala po makapagsasabi. We cannot compute. We cannot estimate. We cannot measure this beginning.
Basta ang alam ko, ang alam natin, masasabi natin, the grace of God is started from the eternity past. Nung wala pa ang lahat, nung wala pa kung ano man, ang mga anong bagay dito. Ngayon po, kung ito po ay ating babasahin sunod-sunod, tuloy-tuloy. Yung pong unending love, unending grace ng ating Panginoon. Ito po, ang kanyang paglikha dito ay tuloy-tuloy. Ano po? Nung pong ano, okay. Sinabi ng Diyos, verse 3, sa Tagalog po, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nasiyahan ng Diyos ng ito'y mamasdan. Pero, mga kaibigan ko, mga kapatid, kung ang liwanag na ito ay ating aaralin dito po sa verse 3. Verse 3, first day po. Unang araw ng paglikha ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Wala pa pong araw, wala pa ang buwan, wala pa ang mga bituin, wala pa ang mga tala. Sapagkat ang araw, ang bituin, tala at buwan ay dumating lamang. Dumating lamang po nung ika-4 na araw. Ano po ang liwanag na sinasabi rito? Kaibigan ko, hindi po muna natin ito bibigyan ng ano ngayon sapagkat magkakagulo po tayo. Ang liwanag na ito ay iba doon sa liwanag na binabanggit po doon sa day 4. Excuse. Iba po ang sinasabing ito. Ito po. Ngayon, sabi po rito, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon. That is the first day. Ang first day ng paggawa ng ating ng Diyos. Okay. Tapos dito sa verse 4, sinabi ng Diyos magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y maghiwalay. Magkaroon ng kalawakan, saka lamang po nagkaroon ng kalawakan. So, kumbaga, nagkaroon ng space, nagkaroon po ng spans na kung saan ang tubig at ang lupa ay nagkahiwalay. Ibig sabihin doon, magkapatong to, walang basta buo yan. Pero sabi ng Diyos, magkaroon. Diyos po na God. Ng kalawakang maghahati. Sumapit ang umaga, yun ang kalawang araw. Tapos po dito, sumunod, sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. Pinaghati dito ng Diyos. Yung lupa, yung tubig sa bandang dito, para sa ganun, yung lupa ay makita ng mga tao. Makita, lumutang yung lupa. Pero, ang sabi po dito sa kasunod, verse 11, sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa ang lahat ng uri ng halaman. Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri. Yun, sinabi ng Diyos, magkaroon ng halaman sa lahat. Magkaroon ng halaman. Lahat ng uri ng halaman sa lupa. Ito po, ang unending grace po ng ating Diyos. Walang pasimula at walang katapusan na biyaya, pagpapala ng ating Diyos sapagkat wala pa po tayo, hindi pa po tayo ipinapanganak, hindi pa po tayo isinisilang, wala pa pong tao, ay inihanda na ng Diyos ang ating sukat na kakailanganin sa ating pagsilang. Nandiyan na ang tubig, nandiyan ang lupa, nandiyan ang mga halaman, nandiyan po ang mga ibon, mga hayop. Nandiyan lahat yan. Ang lahat po ng iyan ay inihanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. That is the beginning. That is the start. That is the commencement of unending grace of God sa atin. Bago pa tayo ipinanganak, inihanda na niya ang lahat ng ating sukat na kakailanganin sa ating buhay na ipapahiram niya sa atin. Salamat po, O Diyos. The book of Genesis from chapter 1, chapter 2, the book of creation. God created everything and anything that we will be needing in our entire life. Lahat po ng yan. Lahat po ng ating maisip na ating sukat na kakailanganin ay tinalaga, ginawa, nilikha na ng Diyos.
food, shelter, plants, trees, birds, big and small fishes, fruits, vegetables, and anything that we can think of, ginawa na ng Diyos yan. Lahat po, maging ang hangin, ipinagkaloob, ginawa, nilalang na ng Diyos sa atin upang wala tayong masabi, ay wala akong ganoon, ay wala akong ganito. Sa ating pagkasilang, wala pa nga po tayo, hindi pa nga po tayo ipinapanganak, hindi pa po tayo. Wala pa pong tao. Wala pa pong tao. Pero yung mga kakailanganin ng isang tao ay inihanda na ng Diyos, nilikha na ng Diyos, nilalang na ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sa ating unending grace of God. The unprecedented grace of God is started from eternity past. Yes. Hindi lamang po yung mga physical, mga kailangan po natin sa physical body. Hindi lamang po yung para sa ating mga physical, ibinigay din po niya. Pinagkatiwala din po ng Diyos ang spiritual life. Dito po sa ano po? Dito po sa Genesis chapter 3 verse 8 and 9. Yung pong may kinalaman sa ating spiritual life, nandoon na rin po, pinagkatiwala na po, pinakita at itinuro na po ng Diyos sa ating mga ninuno. Genesis chapter 3 verse 8 and 9. Ito po yung tinatawag kong fellowship ng tao sa Diyos, fellowship ng Diyos sa tao. Makikipag-ugnayan. Nung ang Diyos ay bumaba, naglakad sa hardin, tinawag niya si Eva at saka si Adan, nasaan kayo? Sapagkat ang Diyos ay nais niya makipag-usap, nais niya na magkaroon ng fellowship sa kanyang mga nilalang. Tayo po, mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay inaanyayahan ng ating kapwa Kristiyano upang dumalo sa mga gawain. That is how God is showing His unending grace to us. Minsan po, madalas hindi po tayo nakakadalo sa mga gawain, but mayroong inuutusan, mayroong inuudyukan, mayroong pinapadama ang Diyos sa ibang mga mananampalataya na tayo po ay kanilang akayin pabalik sa ating Panginoon. Naalala ko po, mayroon po kaming kasama doon po sa Donwatch, o yung tinatawag na Donwatch morning prayer, early morning prayer, alas 5 po ng umaga hanggang alas 6. Meron po kaming kasamang pastora, kasama yung kanyang asawa. Meron po silang inakay na isang mananampalataya. Ito pong mananampalataya na ito, namatayan na po ng asawa. So wala na po siyang kasama. Wala na po siyang makakasama na pupunta doon sa bahay panalanginan. Doon po pagpunta sa bahay panalanginan ay napaka-dilim. Tatawid pa po ng kalsada. So ito pong mag-asawa na ito, ang pastor at ang kanyang asawa, inaakay po nila ang kapatid na ito upang ang kapatid na ito ay makadalo sa gawain ng maagang pananalangin o ng Donwatch. Salamat sa Panginoon. Ganito po ang ginagawa ng ating Diyos. Fellowship. Inaakay po ng mag-asawang yun na makadalo sa gawain ng pananalangin ang isa pang kapatiran upang ito ay tumibay, tumatag, tumakas sa kanyang pananampalataya sa ating Diyos, sa ating Panginoon. That is how God is showing His love for fellowship sa mga tao na kanyang nilalang. Kaya nga po bumababa siya. Ang sabi nga po dito sa Genesis chapter 3 verse 8 and 9, bandang dapit hapon o alas 3 po ng hapon, siya ay bumaba, naglakad doon sa halaman ng Eden upang tawagin itong si Eva at saka itong si Adan. Fellowship. Gusto ng Diyos na makipag-fellowship sa atin. That is our spiritual life. Dito po sa chapter 2 verse 16 and 17, tinuruan po niya ng obedience ang mga taong ito, ang ating mga ninuno. That is the start and the beginning of God's love, unending grace to us. Yung pagtuturo po niya sa ating mga ninuno ng
obedience o pagsunod sa kanyang mga utos at sa kanyang mga salita. Genesis chapter 2 verse 16 and 17. Ang sabi po niya sa mag-asawang si Eva at si Adan, sa lahat ng mga puno, mga bunga ng mga punong kahoy na nandiyan sa halamanan ng Eden ay pwede ninyong kainin. Huwag lamang yung nandoon sa gitna. Ano po? Tinuruan po niya ng obedience ang mga ninuno natin. Kumpleto po ang ginagawa ng Diyos sa atin sapagkat yan po ang kanyang unending grace sa bawat isa sa atin. In the beginning. Ano po? Okay. In the beginning. Pangalawa, paano pong ipinakita ng Diyos yung kanyang unending grace sa atin? Number 2, nadumihan ng kamay ng Diyos ng literal niyang hawakan, hugisan, pormahan ang lupa o ang putik alabok sa forma o anyo ng tao ayon sa kanyang wangis. Sa English po, the Lord was not disgusted in touching, in holding the mud to create a human being. Hindi po nandiri ang Diyos. Can you imagine that? Ang Diyos, hinahawakan po niya ang putik, hinahawakan po niya ang lupa. Parang ito po ay pormahan niya ayon sa kanyang wangis. Ano po? Nadumihan po ang kanyang kamay. Doon po sa una niyang nilikha. Nandun yung lupa, nandun yung tubig, nandun yung mga halaman, nandun. Ang ginawa po niya doon ay binigkas lang niya yung salitang, let there be. Let there be, ganun lang po. At naglitawan ang lahat ng mga yan. Pati po yung mga huni ng ibon, huni ng kalabaw, baka, mga kamelyo, nandyan po. Mga isda sa tubig. Yung lagaslas ng tubig. Yung ingay ng mga dahon ng mga puno. Ang Diyos po ang mahilalang ng mga yan. Pero ang tao po ay lalangin ng Diyos. Ito po ay kanyang hinawakan mismo. Ito po ay pinagplanuhan ng Diyos. Ano po? Pinagplanuhan po ng Diyos ng ating Panginoon ang paggawa sa atin, ang paglikha sa atin. Doon po sa Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi ng Panginoon, let us make man according to our image. Let us. So pinag-isipan, pinag-aralan, pinagplanuhan po ng Diyos ang ating pagkalikha. Salamat po. Yung iba, naniniwala po sila doon sa evolution. Kay Charles Darwin na sila daw po ay nanggaling sa unggoy. Kayo na lang po ang manggaling sa unggoy. Ako po, hindi ko po inaangkin na ako po ay nanggaling sa unggoy. Ang galing po ako doon sa alabok na kung saan ito po ay hinawakan ng Diyos. Yes, hindi man nararamdaman ng aking katawan yung paghahawak ng Diyos doon sa alabok na kanyang pinormahan, inanyuan bilang isang tao. Alam ko, kasama ako doon. Dahil pag ako ay namatay, babalik din ako sa alabok. So, yun ang pinanggalingan ko eh. Ano po? Ngayon, thank you, Lord ka. Doon po sa Genesis chapter 1 verse 26 and 27, doon pa lang po doon po talaga pinag-aralan, pinagplanuhan. Kumbaga, nandiyan na yung DNA, nandiyan na yung engineering, nandiyan na yung architecture. So, paano ba ang magiging ayos ng tao na ito? So, paano ba yung mga piyesa niya? So, paano ba, saan ba nakalagay dapat yung mga bahagi ng katawan niya? Yung bang ulo dapat nasa taos, nasa ilalim, nasa likod, o nasa tagiliran. Yung bang kamay dapat nandiyan sa ganito, o yung bituka na nakalabas, nasa loob, o yung puso kaya nasa batok. No, pinagplanuhan po yan ng Diyos. Inisip po yan ng Diyos. Kaya nga po sa Biblia, nakasulat yung, I am fearfully and wonderfully made. Fearfully, yung pong maingat ako ay inayos, binuo ng Diyos.
Hindi po siya nandirin na hawakan ang lupa, hawakan ang putik. That is something. Diyos mismo ang lumikha, lumalang sa atin. Hindi niya sinabi na, let there be man. No. Salamat po sa Diyos. Hindi niya tayo kailangan likhain, hindi niya tayo kailangan lalagin. Lalong-lalo na po lalong-lalo na nung magkasala ang ating mga ninuno. Praise God. Ano po doon sa chapter 1, verse 26-27. Doon pala mo po yun nga po sabi ko, pinagplanuhan tayo. Pagdating po doon sa chapter 2 ng Genesis, verse 7, doon pa lamang po binigyan ng Diyos ng buhay. Yung lupa, yung alabok ng kanyang inanyuan, hinugisan ayon po sa kanyang wangis. God breathed life into the nostrils of that dirty mud. Sa napakabahong alabok na yan. Yan sa napakabahong putik na yan. Pero, simple yan. Hinawakan ng Diyos na ganito. Tapos, bibigyan niya ng buhay, ididikit niya yung kanyang ilong dun sa alabok na yan. Oh my God. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Number 3. Paano po Pangatlo po, paano po ipinakita ng Diyos ang kanyang unending grace, ang ending love sa atin ng mga tao. Nung magkasala ang ating ninunong si Adan at Eva, God covered their sins. Sapagkat nung magkasala ang ating ninunong si Eva at saka si Adan din sa Genesis chapter 3, nagkasala po sila at nabuksan ang kanilang pangunawa na naunawaan nila na sila ay hubad. Ang ginawa po nila, kumuha po sila ng dahon ng igos. Ito po ay kanilang pinagtahi-tahi at kanilang tinakpan ang kanilang katawan. Pero ang Diyos, mas kinanagalit ang Diyos sa kanila. Sa totoo lang po, dito sa lugar na ito, itinaboy na sila ng Diyos. Pinalayas na sila ng Diyos doon po sa halamanan ng Eden. Pero ang Diyos pa mismo, ang siyang gumawa ng dahilan, ang siyang gumawa ng paraan upang takpan ang kanilang kahubaran. Ano po? Okay, ito po ang Bible trivia po. Hindi po si Abel ang unang pinatay sa Biblia. I'm telling you this, pag-aralan po ninyo ang inyong Biblia. Hindi po si Abel ang unang pinatay sa Biblia. Ang unang pinatay sa Biblia ay yung hayop na kung saan ay kinuha ang balat at iginawang pantakip sa katawan ni Eva at saka ni Adan. Can you see that? Ang Diyos ay nagpatay ng isang hayop upang takpan ang kahihiyan ng ating mga ninunong si Eva at saka si Adan. Upang takpan ang kanilang kasalanan. Katulad po ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkasala tayo, nagkulang tayo, nagkamali tayo, marami tayong pagsalansal sa Kanya. Pero nung tayo ay lumapit sa Kanya, nung siya ay ipanganak, ang ginawa niya, ibinubo niya ang Kanyang dugo upang ang ating mga kasalanan matubos tayo sa ating mga pagkukulang at mga pagkakamali. Ang Kanyang dugo, ang siyang inihugas sa ating mga kasalanan. Ang Kanyang kabanalan ay Kanyang ibinalot sa atin. Ang sabi nga sa Biblia, He imputed His holiness to us. Ano po yung sinasabi na He imputed His holiness to us? Yung bang parang hindi tayo nagkasala, hindi tayo nagkulang, hindi tayo nagkamali. Pag tayo ay tinitingnan ng Diyos Ama, ang Kanyang nakikita ay ang dugo ng Kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Hindi nagkasala ang taong ito.
nakikita ko ang dugo ng aking anak. Yun po ang sinasabi ng Diyos. Jesus imputed His holiness to us. Jesus imputed His righteousness to us. Katulad po ng Diyos na tinakpan niya ang kahihiyan, ang kahubaran ng ating ninunong si Eva at saka si Adan. Doon po sa Old Testament. Minsan po sa isang taon, ang mga pari o ang mga saserdote, sila po ay pumapasok doon sa templo upang sila po ay maghandog. Ang ginagawa po nila para mapatawad ang kasalanan ng mga tao, pinapatong po nila ang kanilang mga kamay doon po sa ulo ng mga hayop na kanilang ihahandog upang mailipat po yung kasalanan doon sa hayop. At saka po ito papatayin. Pero ito dito ang Diyos na mismo ang gumawa Hindi po ang pari, hindi ang tao, hindi kung sino. Ang Diyos mismo ang siyang gumawa. Ano po? Kinatay niya yung hayop. So yung dugo nun, yun na naghugas sa kasalanan ni Eva at saka ni Adan. Yung balat ng hayop, yun na ang ipinantakip niya sa hubad na katawan ng ating mga ninuno. Alam po ninyo, sa Biblia po, yung po sinasabi na si Eva ba at saka si Adan ay napatawad sa kanilang kasalanan? Yes, I believe. Why? Because there was the shedding of the blood doon sa panahon niya. Ang Diyos ay nagkatay ng hayop at ang dugo niyan ang siyang tumubos sa kasalanan ng ating mga ninunong si Eva at saka si Adan. Yes. Ngayon po, sinasabi na 150 years magmula po ng si Adan at saka si Eva ay palayasin doon sa halamanan ng Eden. That is what it took 150 years. Sila po ay nagkaroon ng isang anak na binigyan nilang pangalan na Seth. Alam po ninyo, nung ipanganak si Seth, doon pa lang po muling nagpasimulang tumawag sa Diyos ang mga tao. Genesis chapter 4 verse 25. Doon pa lamang po sila nagpasimulang tumawag sa ating Panginoon. 150 years na wala silang komunikasyon sa Diyos. Pero, alam po ba ninyo, doon sa 150 years na yan, dahil itong si Eva at saka itong si Adan, sila po ay napatawad na ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Kahit papaano, natuturuan nila ang kanilang mga anak. Ano po? Natuturuan nila ang kanilang mga anak kung paano maglingkod sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Kaya nga po nang ipanganak si Seth, muling tumawag sa Diyos ang mga tao. Bakit? Sapagkat, number 4, the Holy Spirit is the gift of God because of His unfinished business. Yung pong unfinished business ng Christmas, the unending love, the unending grace of God. Yung pong Holy Spirit, nandito na. Ano po? Nandito na. Sapagkat hindi po magkakaroon ng conviction, hindi po magkakaroon ng repentance sa buhay ng isang tao without the presence of the Holy Spirit. Praise God. Nandito na po yung Holy Spirit. Kaya nga po itong si Seth, nung siya po ay ipanganak, doon po muling tumawag sa Diyos ang mga tao. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Diyos. Nang tayo po ay kumilala sa Kanya, the Holy Spirit. Actually, hindi pa nga po tayo tumatawag sa Diyos Nandiyan ang Holy Spirit Ang sabi nga po yung while we were yet sinners, Christ died for us. Habang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay na. So, yung pong pagtubos ng ating Panginoon si Kristo sa ating mga kasalanan, yun po ang tungkulin niya.
Tayo po ay tubusin niya sa ating mga kasalanan. Pero yung ma-convict tayo sa ating mga kasalanan, yun po ay tungkulin gawain po ng Santong Espiritu. So, ang Santong Espiritu po, siya ang nagpunta kay Eva at saka kay Adan at sila po ay kanyang kinonvict at nang sa ganoon, ito ay ma-share nila sa kanilang mga susunod na henerasyon. Kaya nga po nung maipanganak itong si Seth, nandoon na yung pasimula ng pagtawag nila sa Diyos. Amen. Salamat po. Salamat po. Okay, susunod. Paano po natin makikita yung unending grace o unending love of God? Number 5, freedom from slavery. Ano po? Freedom from slavery. Nung tayo po ay hindi pa po kumikilala sa ating Panginoon, ang ating pong buhay nandoon po sa ilalim ng kapangyarihan ng mga masasamang gawa, masasamang bisyo, masasamang mga aksyon. Hindi ka nakalulugod sa Diyos. Pero because of God's unprecedented love and grace to us, thus unending grace to us, He set us free from the slavery of sin. Doon po sa Doon po sa Exodus chapter 12 verse 40 hanggang 41. Ito pong ang ating pong Diyos at itong si Yahweh, the Lord Yahweh, magkausap po sila ni Moses. Ang sabi po ng ating Diyos, kay Moses, narinig ko, nakita ko ang paghihirap ng aking bayan. Kaya ako ay bumaba upang sila ay iligtas, upang sila ay ilabas, upang sila ay alisin mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ikaw ang magiging tagapagsalita, sabi po ng Diyos kay Moses. So, mayroon na po. The unprecedented, the unending grace of God ay nagpasimula pa noong una pa, noong wala pang panahon, wala pang oras, wala pang araw, wala pang buwan, wala pa ang mga linggo-linggo na yan. Nandoon na ang biyaya ng Diyos. Yung pagliligtas niya sa kanyang bayang Israel, ang sabi nga po niya, 430 years na nanirahan ang Israel doon po sa Ehipto. Sila po ay naging alipin doon. Sila po ay naging sabos. Sila po ay pinahirapan. Narinig ng Diyos ang kanilang mga pagdaing. Kaya ang sabi ng Diyos, bumaba ako upang sila ay iligtas. Bumaba ako upang sila ay palayain. Freedom from slavery. Bumaba ang Diyos sa atin nang tayo ay marami ng mga nararanasan ng mga paghihirap. Diyos, Panginoon, hindi ko na kaya. Tumawag tayo sa Diyos eh. Ito pong mga Israelitang ito, they are calling God, they are crying unto God day and night for 430 years. At doon sa last day ng 430 years, sila ay pinalaya ng Diyos. Tayo man po, marami po tayong mga pagkukulang, marami tayong mga pagtitiis, marami tayong pagtityaga, pero tumatawag tayo sa Diyos. Minsan iniisip natin hindi tayo naririnig ng Diyos sapag napakatagal na panahon na ito ay ating itinataas sa Kanya. But para bagang bingi ang Diyos na hindi niya tayo dinirinig sa ating mga pagdaing sa Kanya. Subalit salamat sa Panginoon. Ako, matagal po akong tumatakbo, matagal po akong umuiwas, matagal ko pong hindi pinapansin ang pagtawag ng Diyos sa akin. Matagal. Pero, yun nga po, tumatakbo ako. Mabilis ako tumakbo, pero mas mabilis tumakbo ang Diyos sa akin. Naabutan po niya ako. So,
Dumating yung panahon na ako ay kailangan nang lumapit sa Diyos. Dumating yung panahon na kailangan ako na ay sumurrender, sumuko, magtaas ng kamay sa Diyos. Sabihin ko sa Kanya, Lord, take your place. This is your time. This is your moment, O God. Lord, free me from slavery. Ayaw ko na, O Diyos, na tumakbo sa iyo. Ayaw ko na magtago sa iyo. Ama, palayain mo po ako sa ganito. Tinawag ako ng Panginoon. Salamat po, O Diyos. Yes, bagaman mahirap, ang kaparaanan ng ginawa ng Diyos na ako ay matawag sa paglilingkod sa Kanya. Subalit, salamat sa Panginoon. I was freed from slavery. Ano po yung slavery? Noon, nagtatrabaho ako, palagi kong iniisip, paano ako kikita ganito, paano ako kikita ng gano'n, paano ko may papaayos yung bahay ko, paano ako mag-iipon para sa pagkain namin, yung pag-aaral ng mga anak ko, paano. Wala akong inisip, kundi puro puro sa sarili ko, puro sa pamilya ko, pero hindi ko iniisip yung pagtawag ng Diyos sa akin. Bata pa ako, nararamdaman ko na, nadarama ko na sa puso ko, damdamin na ako ay tinatawag ng Diyos na sa paglilingkod. Hindi pa ako nag-aaral. Madalas mapanaginipan ko ang Diyos. Madalas mapanaginipan ko ang Panginoon. Na ipinapakita niya sa akin na ako ay nangangaral. Sa harapan na napakaraming mga tao, hindi man ako nakapag-aral. Hindi pa ako nag-aaral. Hindi pa nga ako marunong magbasa. Nung mga panahong iyon na ako ay pasimulang tawagin ng Diyos. Naririnig ko na yun. Nakikita ko na sa mga panaginip ko yun eh. Nakikita ko, nakatayo ako sa harapan ng maraming mga tao. Nagsasalita ako noon, hindi ba naintindihan kung ano pinaggagawa ko noon. Pero ngayon, malinaw na sa akin na ako pala ay nagsasalita, na ako pala ay nangangaral, nagpapahayag ng salita ng Diyos, salita ng buhay, salita ng kaligtasan. Salamat sa Panginoon. I was freed from slavery. I was freed na ako ay tumatakbo, umiiwas, nagtatago sa Diyos. Pero mas magaling ang Diyos sa akin. Kaibigan ko, salamat sa Diyos, pinalaya na tayo. Mula nang tanggapin natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas ng ating mga buhay. Dati, ang panalangin natin ay ganito, Diyos, tulungan mo po, samahan mo po ako. Ang Diyos hindi madamot. Sasamahan niya tayo. Nandiyan siya palagi, nasa tabi natin. Yun eh. Yun yung mga panahon na hindi tayo mananampalataya. Para lang tayo ay hindi lalayo sa Diyos. Para tayo lang ay palagi nang maging malapit sa Diyos. Ganun ang ginawa niya. Hindi tayo iniwanan ng Diyos. Pero ngayon, iba na ang ating panalangin. Because God is in us. Ang Diyos ay nasa atin. Kahit na matulog ka, ang Diyos ay nandiyan kasama mo. Kahit na magpunta ka sa palengke, ang Diyos ay nandiyan sa iyo. Kahit na ikaw ay magpunta sa trabaho, ang Diyos ay nandiyan pa rin kasama mo. Pero nung mga panahon yun na hindi ka pa mananampalataya, kasama mo lang ang Diyos. Mga pagkakataon na pwede kanyang iwanan, pwede kanyang layuan. Bakit? Kasama mo lang siya eh. Kasabay mo lang siya. Pero ngayon, nandito siya sa loob. Nandito siya, naninirahan sa puso mo. Kaibigan ko, that is the unending grace of God. The unprecedented, unfinished business of Christmas. Hindi pa po tapos ang Christmas. Ang Christmas po, Christmas started in eternity past. Long before time was invented. Hallelujah. Hallelujah. Amen. What is man that you are mindful of him, O God? Wala man po kami ginawang maganda, wala man po kami ginawang maayos, wala man po kami ginawang kapuri-puri. Pero, dumating ka, inialay mo ang iyong buhay upang kami ay matubos sa aming mga pagkasala at pagkukulang pagkakamali. Ito po ang pinakamasarap eh. God has handpicked us to be blessed. Pinili tayo ng Diyos. Ang Diyos mismo ang siyang pumili sa atin. Ano? The Lord God has chosen us to be a people for Himself. Deuteronomy chapter 7 verse 6. God has
personally handpicked us, chosen us to be a people for Himself. Pinili tayo ng Diyos. Dito po sa 1 Peter chapter 2, verse 9, you are a chosen generation. That is the unending grace of God. Pinili na tayo. Tayo, sabi niya, kayo ay lahing pinili. Magpasimula pa sa walang pasimula. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Salamat po sa Diyos. Pinili tayo ng Diyos ngayon. Ang tanong ko sa iyo ay, sino ang pipiliin mo? Ikaw ba ang pipiliin mo siya noong iyong maging Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay? Ikaw ba ang pipiliin mo ay ang ating Panginoon nang siyang magiging sandigan mo, ang siyang gabay, ang iyong patnubay? Will you choose God to be your healer, Savior, provider, strong tower, and redeemer? That is the unending grace of God. Hindi po niya tayo iniwanan, hindi po niya tayo pinabayaan. Sabi po niya sa atin, fear not, for I am with you. I will be your God. Manalangin po tayo. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po ay lumalamig. Nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Diyos, napakabuti mo po sa amin. Hindi po namin kaya sukatin, hindi po namin kayang bilangin, hindi po namin kayang isipin, O Diyos. Hindi po namin maunawaan kung gaano kalawak ang iyong pag-ibig, pagmamahal, biyaya at pagpapala sa amin, O Diyos. Subalit ang alam po namin, O Diyos, mahal mo kami. Walang sukat ang pagmamahal na pinagkakatiwala mo sa amin. Magmula pa sa walang pasimula hanggang sa dulo ng walang hanggan, O Diyos. Ama, kami po ay iyong bibiyayaan, patuloy na iingatan, gagabayan, papatnumayan. Mapagkatapos po na marinig namin ang mga salitang ito, O God. Ikaw po, O Diyos, ang aming pipiliin na maging Panginoon ng aming mga buhay. Diyos, pinili mo po kami. Ngayon po, pipiliin ka po namin bilang aming Panginoon. Salamat po, Ama. Muli, O Diyos, pinupuri ka namin, sinasambat dinadakila, sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santo Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Ang oras po natin ay 5:59. 1 minute po. Okay, magmamadali po tayo. Meron po tayong gawain dito po sa may Herona. Ano po? Herona. CEMI Herona, sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Vinson. Sa Lapungan, Bagong Bayan, Herona. CEMI Herona. Tapos po dito po sa District 4, sa may Cantarilla, CEMI San Manuel. Sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. Doon po sa malayo-layo, CEMI Acosilian, Kagumitan, Tuwao, Cagayan Valley. Sa pangunguna po yan ni Pastor Israel Castillo. Samahan po ninyo sila sa kanilang mga gawain. Titiyak ko po sa inyo na kayo po ay mapapagpala. Magandang araw po sa bawat isa sa ating Happy New Year. Happy New Year po. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you.